Welcome to Rants TV. Nandito po tayo ngayon sa Provident Village in Marikina City. Please samahan niyo po ako mag-update sa ongoing construction ng flood control project. Ito po yung update natin today, September 22, 2025. It's Monday. Ano po tayo, ayan na po ang kahabaan ng Marikina River. Contractors po dito ay Toyo Construction Company Limited and Shimizu Company. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ayan po ang side ng Barangay Kalumpang. Marami po palang workers nagtatrabaho ngayon despite na may bagyong Nando. 7 days ago nag-update din po tayo dyan. Nasa aking previous video lang po sa mga gustong mapanood sa iba pang mga updates natin. Ayan, tingnan nyo naman po ang mga sheet pile na makikita natin na talagang nakabaon po yan ng malalim. Saka po nila bubuhusan ng semento or concrete. Sa mga hindi po nakakaalam, funded po ito ng Japanese government o Japan International Cooperation Agency or JICA. Dito talaga masasabi natin na high standard kasi tad-tad po ng mga bakal pagkagawa, marami din mga pipes at yung mga sheet pile na ginagamit nila talagang makapal at meron pang I-beam. Kasi kung i-compare po natin sa mga napapanood natin sa social media o sa mga TV na talagang substandard kung ikumpara po dito sa gawa ng Japanese contractors. Kahit Japanese contractors po ito, yung mga workers naman po nila ay mga Filipino. Siguro yung mga ibang foreman or engineers, baka mga Japanese siguro po.
lang po sa tapat natin ang barangay hall ng Barangay Kalumpang. Dito sa side natin, meron na din pong sheet pile nakabaon at tapos na rin po, ayan o, as you can see. Maganda po kung matatapos na yung flood control dito kasi kabilaan po ito. At napakahaba po itong Marikina River, nasa 78 kilometers po. Sa mga hindi po nakakalam, ang source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. May nag-comment nga din po sa ating previous videos na ang solusyon daw ay hindi flood control para sa baha, kundi pagdi-dredging ng mga ilog natin para mas lumalim at lumawak. Yun po ang sabi. Mababaw na nga daw yung mga ilog natin dahil sa soil erosion, lalo na sa kabundukan ng Sierra Madre. Kalbo na raw po doon, kaya nagkukos ng soil erosion. Iba po talaga pag Japanese construction firm, talagang kumpleto po sila sa mga makinarias. Kaya masasabi din po natin na high quality at international standard po ang mga gawa nila. And besides Japanese, diba, no naman po sila sa mga infrastructures na talagang magagaling. Ito po yung ongoing construction dito na side. Ayan lang po sa baba natin ang labor banks. Hindi pa nga pwedeng dumaan ang mga tao dito kasi hindi pa po siya tapos. Ayan po, makikita po talaga natin dito na napakatibay siya. Tingnan nyo naman po yan guys, oh. Tatlong layer yung sheet pile na nakabuhos ng concrete. Sino bang hindi magsasabi niya na high standard siya? Tahimik dito guys, ako lang mag-isa nandito kasi nga may bagyo. Ayan po ang SM City Marikina. May portion pa po na hindi pa natatapos yung pader. Ayan o. Mataas po ang pader din dyan, nasa 20 feet or mahigit pa ang taas niya. Katulad din po doon sa Barangay Tumana at Barangay Malanday in Marikina City. Lang po sa baba natin ang Pasig City at Quezon City. Meron din po tayong mga access doon katulad sa Barangay Santolan, Barangay Manggahan in Pasig City. Nasa aking previous video lang po.
Ang direction po natin ay papuntang bayan ng Marikina. Titingnan lang po natin kung hanggang saan po ito. First time lang po tayong mag-update dito. Yan, tingnan nyo guys, oh, maraming mga kabahayan nga dito. Kasi dito yung Provident Village, ang dami talagang mga nakatira dito na side at delikado talaga sila sa baha at dapat talaga matibay at high standard ang pagkagawa ng flood control dito. Hindi po pwedeng maging substandard at hindi ko lang po alam kung saan bandang area ang may crack dito. Sabay dito sa dinaanan natin parang medyo bumaba nga siya, lumubog. Para ano, hindi na siya pantay. Ang haba pala nito. Dito na side, mababa na dito. Ayan oh. Ito na po yung pinakadulo ng dike. Ayan na po sa tapat natin ang Marikina Bayan. Mahaba-haba din po yung mega dike dito. Nasa 1 kilometer din po yata ang haba. Pero grabe, sobrang nakaka-amaze po dito. Ang ganda po. Perfect po dito mag-relax, mag-walking, jogging, biking. Kaya perfect po siyang pasyalan. Hindi lang po ito pang baha, kundi pasyalan na rin po natin. Sa tingin ko lang ha, maganda naman yung pwesto pagkagawa ng dike nila kasi distansya po talaga siya sa ilog. Ayan po oh. Ang lapad din po ang lupa dyan eh. Ayan oh, pwedeng 3 lane yata yan. Then saka nila itinayo yung mega dike.
Grabe, lakas ng ulan. Ayan, ito na po ang pinakadulo. Ayan na po ang riverbanks. Dahil po sa matinding corruption ng DPWH, lalo na sa mga flood control projects, kaya prefer na po ng mga kababayan natin na foreign contractors na po ang kukunin, tulad ng Japanese construction firms and Korean construction firms, para maiwasan po ang corruption at mapupunta po talaga ang budget sa projects. Nawala na po sila ng tiwala sa mga local contractors dahil nga po sa corruption issue. Kaya di bali na lang po mahal ang foreign contractors, at least sigurado po tayo sa quality, talagang pang matagalan na po. May nakausap nga po ako ditong residente at sabi hindi daw matibay ito pagkagawa. Meron na nga daw po itong crack, kaya nangangamba pa rin po sila na babahain, lalo na ngayon may bagyo na Nando. So far wala po akong idea kung sinong gumawa nito or sinong contractor, kasi matagal na rin po ito natapos. Sa mga nakakaalam, mag-comment na lang po kayo kung ano po ang story ng flood control na to. Ayan po siya, marami din pong mga pipes, mga pang water outlet. Then naka-railing din po siya, bamboo inspired, pero concrete po yan. Almost 20 feet din po siguro ang taas nito, naka-slope din po siya. Ayan, malawak nga din po ang kalsada dito, palabas to papuntang bayan. Yan, maraming mga kabahayan dito. Wish na lang po natin lahat na sana matigil na po ang corruption dito sa ating bansa, kasi kawawa po tayong lahat. At sana matapos na rin po ang mga flood control projects
para maibsan na rin po ang pangamba ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nakatira sa flood-prone areas. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project in Marikina City. As of today, September 22, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.